May mga taong sadyang merong kaalaman sa lihim na karunungan at may nalalaman sa lihim ng kadiliman. Katulad ng isang pamilya na madalas tampulan ng kwentuhan sa kanilang baryo dahil sila yung klase ng pamilyang hindi madalas nakikihalubilo sa marami. Meet Tatay Fernandino. Isang matandang 79 ang edad sa panahon ng 1971. Meron siyang 3 apo na inaalagaan. Si Leo na panganay, pangalawa si Frank, at pinakabunso si Rene. Hindi maipaliwanag ng 3 magkakapatid kung ano ang sanhi ng sabay na pagkawala ng kanilang mga magulang. Kung sabagay kapwa pa lang sila noon, nasa 10 pababa. At nang mawala ang mga magulang ng nasabing 3 bata, si Tatay Fernandino na o Lolo Fernandino ang nagpalaki sa kanila. Umidad na sila ng mahigit 20. Halos araw-araw napapansin nila sa kanilang Lolo Fernandino. Matino ito sa araw. Nakakausap ng maayos at nanggagamot. Kaya lang pagsapit ng 6:00 ng hapon, bigla na lamang itong pupunta sa likod. Bitbit ang isang lumang bayong. Pagsapit naman ng madaling araw, bigla na lamang itong magpapakita sa loob ng kubo. Halos araw-araw ganon ang senaryo ng kanilang Lolo Fernandino hanggang sa nagsawa na lang ang 3 magkakapatid sa pagtatanong. Lo? Ano yan? Saan ho kayo pupunta? Dyan lang. Huwag kayong alis ng bahay, ha? Lo, ako po ang pinakamatanda rito. 27 na po ako. 25 si Frank at 20 si Rene. Tandang-tanda ako, Lolo. 10 taon pa lang ho ako noon nang kayo na mag-alaga sa amin. Halos araw-araw, tuwing hapon nawawala kayo. Bitbit nyo yung lumang bayong na yan, tapos yung lumang bag. Lo, matagal na po kami nagtatanong. Mag-aminan naman po tayo sa pagkakataon na ito. Lo, mga apo niyo po kami. Hindi po namin alam ano hubang nangyayari sa inyo. Sa araw, maayos naman kayo nakakausap. Nagagampanan nyo ang pagtulong sa mga tao. Nanggagamot pa nga kayo eh. Pagdating ng 6:00 ng hapon, halos hindi na namin kayo makausap. Pupunta kayo sa likod. Pag sinundan namin kayo, bigla na lang kayong nawawala. At ang masakit pa ron, Lo, minsan may nakakakita sa inyo. Lo, sagutin niyo naman po kami. Ano bang ginagawa niyo sa likod ng bahay? Bakit tuwing hapon dala niyo yung bayong at yung lumang bag na yan? Leo, Frank, alam ko marami kayong katanungan. Sasabihin ko sa inyo, balang araw. Hindi pa ito ang tiyempong panahon. Tsaka isa pa po, Lolo, yung pagkawala po ni Inay tsaka ni Itay ng sabay. Baka po meron kayong nalalaman, sabihin niyo naman po sa amin. Rene, bata ka pa. 20 ka pa lang. Pero Lolo, nasa tamang pag-iisip na po ako. Sige na naman po. Sige. Babalik ako bukas. Mga 1:00 ng madaling araw. Aalis mo na ako. Mag-iingat po kayo, Lolo. Sige.
Isang oras makalipas pag-alis ng kanilang lolo Fernandino, may kumatok na isang matanda sa kanilang kubo. Rene, buksan mo nga yun. Andiyan na po. Pagbukas ng pintuan, isang matandang nakasuot ng polo na luma ang tumambad sa kanila. Nakasombrero yon ng malapad, nakayuko, tapos medyo kuba. Magandang gabi po. May kailangan po sila? Si Fernandino. Naku, wala po, umalis. Sino ba yan? Rene? Hindi ko kilala, kuya. Lumapit si Leo at tinitigan ang matandang hindi nakatingin sa kanila. Natatakluban kasi ng malapad na sombrero noon ang mukha nito. Manong, bakit po? Hinahanap ko si Fernandino. Wala po eh. Ganun ba? Pwede ho bang makita yung mukha nyo? Siyempre naman. Tumingala ang matandang lalaki at nag-alis ng sombrero. Tila natakot ang magkapatid na Leo at Rene nang makita nilang isa lang ang mata ng matandang yun. Yung isang mata kasi nito nakapikit. Mahahalata mong wala ng kapartner ang mata niya. Tapos sa kaliwang pisngi, meron itong mahabang tahi na para bang hiniwa ng matulis at matalim na bagay. Sino ho kayo? Ano pong kailangan niyo sa amin? Hindi kayo ang kailangan ko. Wala nga po rito si Lolo. Kung ganon, tayo na lang ang mag-usap. Sandali ho. Huwag kang matakot. Hindi ako kaaway. Pero ang bilin po sa amin ng aming lolo, pag po wala siya, huwag kaming magpapapasok ng kahit na sino. Pasensya na po kayo pero hindi ho talaga pwede. Sige na, sasarado na namin tong pinto. Pinagsaraduhan nila ng pintuan ang matandang lalaki. Nakikiramdam sila kung umalis na ba yun. Pero laking gulat nila nang magsalita yon sa likod ng pintuan at sinabing, Ayaw nyo bang malaman ang dahilan kung bakit sabay nawala ang inyong mga magulang? Kuya, nandun pa rin siya. Ano? Anong nalalaman mo patungkol sa kanila? Kung ang inyong Lolo Fernandino hindi nagsasalita, pues ibahin niyo ako. Alam ko ang nangyayari, kaya pagbuksan mo ko ng pintuan binata at magkwentuhan tayo. Nang dahil sa sinabi ng isang misteryosong matanda, napilitan si Leo at Rene na buksan ang pintuan at pinapasok ang matandang misteryoso sa loob ng kubo. Habang ito'y nakaupo roon, kita sa mga mata nito yung parabang nagulat sa loob. Lilinga-linga ang mata niya. May problema ho ba? Talagang naniniguro si Fernandino. Napakadaming nag-ukyabit na pangontra. Sagutin niyo po ako. Anong nalalaman ninyo sa pagkawala ng mga magulang namin? Sino ho ba talaga kayo? Ako, si Ireneo Catubo. Ireneo Catubo? Magkaibigan kaming dalawa ni Fernandino. 78 pa lang ako. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Diretso na po tayo sa usapan. Anong nalalaman ninyo? Naniniwala ba kayo sa tinatawag na rehas? Rehas?
Oo naman, kulungan yun eh. Kung ang rehash dito sa ibabaw ng lupa ay bakal, doon siya pinagdalan ng inyong mga magulang. Rehash na apoy. Oh, anong ibig niyong sabihin? Kuya Leo, sino bang tao dyan? Wala to, Frank. Tulog na si Frank nung oras na yon. Pero naalimpungatan siya nang marinig ang kwentuhan sa salas ng kubo. Lumabas ito ng kwarto at doon niya nakita ang isang matandang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura. Teka kuya, ba't nagpapasok kayo ng ibang tao rito? Baka magalit si Lolo. Huwag ka maingay, Frank. Teka, sino ba to? Iisa yung mata. Meron pa siyang malaking tahi sa pisngi. Meron siyang nalalaman kung saan napunta si Inay tsaka si Itay. Ano? Totoo ba yan, Tatang? Kumalma ka lang. Upo. Opo. Alam nyo kasi, kaya kayo minamahal ng inyong Lolo Fernandino dahil siya ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong mga magulang. Katulad ng nabanggit ko kanina, sila ay nakakulong sa apoy na rehash. Sinungaling! Anong ibig mo sabihin? Sinisiraan mo ang Lolo Fernandino namin? Iho, ilan taong ka na? 20 pa lang ako. Kaya nung mawala si Inay at si Itay, wala akong nalalaman doon. Rene, tama na. Sabihin mo, saan namin sila matatagpuan? Buhay pa ba sila? Shh! Itutuloy ko ang kwento. Kasalanan niyo ng inyong Lolo Fernandino. Sa madaling sabi, imbis na ang Lolo Fernandino ninyo ang sumalo ng lahat ng kanyang kasalanan, binigay niya ang buhay ng inyong ama at ina para na rin madugtungan ang kanyang buhay. May sariling interes ang inyong lolo. At kung hindi nyo lang naitatanong, hindi anak ng inyong lolo ang inyong ama. Ampun lang ang ama nyo. Sinadya yun ni Fernandino. Sinadya niyang umampo ng batang walang muwang noon dahil alam niya balang araw sisingilin na siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Pero mautak ang inyong lolo. Gumawa siya ng paraan. Nag-alay siya ng buhay upang hindi siya agad mamatay. Ano bang sinasabi mo? Kung ikaw nga 78 ka pa lang. Buhay ka pa. Yung lolo namin, aabutin yan hanggang 100. Abutin kaya? Hindi ba kayo nagtataka? Kapag gabi kayo na lang ang tao rito sa bahay, umaalis ang inyong Lolo Fernandino. Alam mo pala bakit ka pa nagtatanong? Sino ka ba talaga ha? At anong papel mo sa buhay ng lolo namin? At bakit mo siya sinisiraan? Sagot! Sabihin na nating ako ay mortal na kalaban ng inyong Lolo Fernandino. Ganon? Ganon ha? Kaaway ka pala ng lolo namin. Aba, nagpapasok tayo ng kalaban? Huwag masyadong matapang mga bata. Yang mga itak na hinugot ninyo, hindi yan tatalab sa akin. Maniwala man kayo o hindi. Ang aking katawan ay kasing kunat ng gulong ng truck. Huwag mo akong lokohin. Umalis ka na rito. Kung ayaw mong tagpasin ko yung kabilang pisngi mo. Sige,
Pero wag niyong kakalimutan ng sinabi kong pinagkanulo ng inyong Lolo Fernandino ang inyong mga magulang dahil hindi namang kadugo ni Fernandino ang inyong ama. Iyon ang totoo. Tumanim yon sa isip ng tatlong magkakapatid. Hindi sila nakatulog agad ng gabi na yon. Tila ba'y naabangan nila pare-parehas ang kanilang Lolo Fernandino kahit na hindi sila nag-usap-usap sa pag-aantay. Frank. Nariyan na Lolo. Kuya, kala ko tulog ka na. Gising pa ba kayo mga apo? Sagot! Lolo, gising pa kami. Bakit gising pa kayo? Sabay na lumabas ang tatlong magkakapatid. Naupo sila sa harapan ng kanilang lolo. Kasalukuyan naman itong nag-aalis ng kasuotan. Kapansin-pansin na para bang may paso ang kasuotan ng kanilang lolo. Lo, hindi na po kami makapag-aantay. Ano bang ibig mong sabihin ha, Leo? Tapatin niyo na nga ako. Lo, sino si Ireneo Katubo? Ha? Bakit? Bakit niyo siya kilala? Hindi ba niya kayo sinaktan? Ayos lang ba kayo mga apo ko? Hindi. Hindi, Lolo. Pero paano niyo siya nakilala? Huwag niyo sabihing pinapasok niyo siya rito. Oh. Ano? Anak ng... Paano niya ako natunton? Parang palagay ko, Lo. Matagal nang alam ni Ireneo Katubo kung saan tayo matatagpuan kasi alam niyang gabi-gabi kayo umaalis at gantong oras kayo nagpapakita. Lolo, tapatin niyo nga po kami. Totoo ba yung sinabi sa amin ni Ireneo Katubo? Nasaan ko nang darating ang araw na ito? Lo, si Ireneo Katubo ay isang matanda. Iisa mata at sa isang pisngi. Meron siyang mahabang tahi. Tama ba kami siya yon? At ako rin ang dahilan kung bakit iisa na lang ang mata niya. Pero, yung tahi niya sa pisngi, hindi ko alam kung sinong may gawa nun. Sige, tanungin niyo ako. Lo, totoo ba? Totoo bang hindi mo anak si ama? Totoo bang inampun mo lang siya at sinadya mo yun para balang araw sila ang magbabayad ng kasalanan mo para humaba pa ng ganyan ang buhay mo? Kaya ba palagi mo sa amin sinasabi na aabutin ka ng mahigit 100? Ano? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Leo? Lolo, kung di mo ho naintindihan ako magpapaliwanag, dediretsahan na kita. Ipinagkanulo mo ang buhay ni ina at ni ama. Dahil dyan sa kasalanan mo, sa pagiging makasarili mo. Aba, Frank, maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Hoy, anong sinasabi niyong hindi ko anak ang inyong ama? Dugo at laman ko siya. Patungkol naman dun sa pagkawala nila. Totoo ba? Dahil meron siyang nabanggit sa amin na apoy na rehas. Inaasahan ko na talagang darating ang araw na ito. Huwag kayong maniwala kay Ireneo Katubo. Siya ay aking mortal na kaaway. Dati ko siyang naging katunggali sa pagmamahal kay Celebes. Sinong Celebes? Sino siya, Lo? Kaya nga, Lolo, sino si Celebes? Si Celebes ang inyong lola. Nanay siya ng inyong ama. Kaya lang niya sinasabi mga bagay na yon dahil alam ni Ireneo Katubo na magkakasanggang dikit tayong apat. Sinisiraan ako ng matandang yon. Gusto niyang magalit kayo sa akin
Dahil gusto niyang makaganti sa akin. Gusto niyang kayo mismo ang papatay sa akin. Mga apo. Siguro naman, ako ang kakampihan ninyo. At hindi yung Ireneo katubo na yon. O sige lo, sabihin na nating sinisiraan kayo. Ngayon, paano nyo ipapaliwanag sa amin? Yung halos tuwing hapon umaalis kayo, bitbit yung basket na yan, yung bag na yan na hindi namin alam kung anong bang laman? Saan kayo nagpupunta? Anong ginagawa nyo sa pinupuntahan nyo? At sino yung pinupuntahan nyo? Isa pa lo, tuwing uwi ka, napapansin namin merong paso ng apoy ba yung suot mo? Ano lo? Bakit di mo kami sagutin? Totoo ba yung apoy na rehas? Totoo bang nandun si Ina? Si Ama? Hindi totoo yun! Magsiksik tahimik nga kayo dyan! Ako'y napagod. Kailangan ko nang magpahinga. Lo, sandali lang. Malapit na tayo sa rurok eh. Sabihin niyo sa amin, buhay pa ba si Ina at si Ama? Nakanino sila ngayon? Sagutin niyo po kami. Sasabihin ko sa inyo, balang araw. Kailan pa yun, Lolo? Pag napuno na kami? Kapag sinundan ka namin? Kahit palagi mong sinasabi na huwag kaming susunod sa iyo dahil napakadelikado. Delikado nga pero umuwi ka namang buhay. Parang hindi naman totoo. Sige ganito. Bukas ng hapon, sumama kayo sa akin. Mabuti pa nga, Lolo. Para matapos na tong iniisip naming magkakapatid. Sige. Kinabukasan ng umaga, nagluto agad ang matandang Fernandino. Hindi ito kinakausap ng tatlong magkakapatid. Hindi nagtagal may dumating na isang bata at isang babaeng maganda. Tao po. Rene, buksan mo nga yun. Pagbukas ng pinto, isang babae na merong bitbit na bata. Maganda ang babae. Nakasando. Nakabakat ang dalawang bundok tapos kita ang kaputian. Ay! Rene! Alis dyan. Lo, may bisita kayo? Oh, alam ko. Alis dyan. Iha. Meron ba akong may paglilingkod sa inyo? Yung pamangkin ko po kasi, mataas po yung lagnat. Pamangkin mo pala yan. Ay, akala ko anak mo yan. Diyan magaling si Lolo. Pag babae na yung pasyente. Kaya nga. Ay, kayong dalawa dyan. Manahimik kayo ha. Nasisira ang pag-concentrate ko dito eh. Ano ba nangyari? May lagnat po tapos halos hindi na po siya magising. Pero humihinga pa naman po yung pamangkin ko. Ganun ba? Sige, halika mo po ka rito. Halika rito. Tignan mo si Lolo. Inaalala yung babae mo upo. Nako, talaga tong Lolo natin oh. Oy kayo dyan, kumuha kayo ng mainom. Kape, juice, ano gusto mo? Wala po. Pakitignan na lang po yung pamangkin ko. Sige. Shh, baby. Yuhu, baby. Halos hindi magising-gising yung bata. Tapos ang tingin ng kanilang Lolo Fernandino sa babae ay para bang nanghuhubad ng kasuotan. Napansin niyo ng dalaga kaya't umiiwas na lang ito ng tingin. May dala rin palang bag ang babae at may laman na tuwalya kaya itinakip sa katawan ng babae. Kaakit-akit nga naman kasi. Bukod sa maputi, kakaiba yung alindog niya. Iha. Ba't mo naman tinakpan ang iyong katawan? Mag-focus lang po kayo sa pagtingin sa pamangkin ko. Hayaan mo, kayang-kaya ko ito. Basic lang sa akin to. May kasintahan ka na ba? Meron po. Nako, ganun ba? Di mo agad sinabi. Sige, umalis ka na. Bakit po? Wala naman sakit ang batang to eh. Sige na, umalis ka na.
Baka makagalit pa sa akin yung kasintahan mo, bugbugin pa ako noon. Paglabas ng babae, sinundan ito ni Leo at humingi ito ng patawad sa mga sinabi ng lolo niya. Ate, pasensya ka na po sa sinasabi ng lolo ko. Ganun ba talaga yon kung makatingin? Hindi po. Ang totoo niyan, siguro naakit lang po sa inyo. Humihingi po ako ng tawad. Ano bang sakit ng anak mo? Pamangkin ko. Hindi kasi magising pero pagdating sa bahay, iyak siya ng iyak. Ganun ba? Ang init niya. Kaya nga dinala ko rito Siguro mas mabuti. Sa ospital mo na lang dalhin. Baka sakaling doon malaman yung sakit niya. Oo, salamat. Paglabas sa bakuran ng babae, napansin ni Leo na napakasama ng tingin ng kanyang lolo Fernandino sa babaeng yun. Lo? Bakit? May problema ba, Lo? Maganda siya. Type ko siya. Lo, napapansin ko sa tuwi-tuwi na lang. Pag may ganyang kagandang babaeng dumarating dito, iba na yung style nyo Lalo na pagkapahapon na. Para bang hindi na kayo yung lolo namin Maganda siya. Type ko siya. Type ko siya. Type ko siya. Lo? Sige. Dito lang kayo. Nagbago ang boses ng lolo niya na para bang halos hindi na makakilala. Ang mga mata nito nabalutan na ng purong itim. Kuya, ano nangyari doon kay lolo? Hindi ko alam, Frank. Para bang hindi siya lolo natin Kuya, mahirap yan. Baka mamaya tayo naman ang tamaan yan. Umalis na kaya tayo rito? Palagay ko mga kuya, dapat na talaga tayong umalis. Kasi nakakaramdam ako ng takot kay lolo. Parang hindi na siya yung lolo natin na nagpalaki sa atin. Ano malay nyo kung merong katotohanan yung sinasabi ni Ireneo Katubo? Baka balang araw, tayo naman ang... Huwag mong isipin yan. Hindi mangyayari yun. Aagapan natin. Aalis tayo rito sa lintik na kubo na to. Total, gumugulong lang naman ng gumugulong ang taon. Hindi naman masabi sa atin ni lolo kung saan matatagpuan si inay at si itay. Kaya nga. Pero sabi niya kanina, di ba? Nung dumating siya ng madaling araw, isasama niya raw tayo. Mga kuya, natatakot ako. Baka mamaya, ito na ang katapusan natin. Hindi naman siguro rin Gayon pa man na pag-usapan ng tatlong magkakapatid na kung sakaling hindi sila isasama ng kanilang lolo Fernandino, aalis na sila pag-alis din nito sa hapon. Nang dumating na ang takdang oras, sinabihan sila ng lolo nila na magsigsigayak na. Nagtinginan ng tatlong magkakapatid at may halong pagtataka. Lo, nakagayak na po kami. Sige. Lalabas na sana sila ng pintuan nang biglang masalubong nila ang isang pamilyar na lalaki. Kamusta ka na, Fernandino? Buhay ka pa pala. Siyempre naman. Hindi ako basta namamatay. Saan kayo pupunta? Huwag mo sabihin, iaalay mo na rin ang tatlong bata na yan. Anong iaalay? Anong ibig sabihin nito, Lo? Shh! Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, Leo, na sa akin ka lang maniniwala? Fernandino, ibang klase ang pagiging aswang mo. Masyado kang tumataas ng antas. Yung mga ginamot mo hindi na bumalik kasi binigyan mo ng malubhang sakit. At yung buntis pinapatay mo
kinakain mo ang nasa sinapupunan. Ano? Totoo ba yan? Ang lolo namin ay isang aswang? Lo, aswang ba kayo? Ang tagal na nating magkakasama. Niwala kayong nakita sa akin na maski anumang senyales ng pagiging aswang. Mga apo ko, sa akin kayo maniniwala, kalaban ng taong yan. Hugutin nyo mga itak nyo. Sige, huwag kayo matakot, patayin nyo ang taong yan. Hindi makakilos ang tatlong magkakapatid. Na tila ba nag-iisip kung susunod ba sa sinasabi ng kanilang lolo. Hamon naman ng matandang Ireneo Katubo. Sige, kung mas naniniwala kayo sa nagpapanggap na yan, tagayin niyo ko. Wag Rene. Hindi ko alam. Sino bang susundin ko sa kanila? Nakahawak si Rene sa puluhan ng kanyang itak. Nag-aalangan na bunutin, pero tila ba nang lalaban ng sariling katawan. Sige, patayin mo na siya, Rene. Patayin mo siya para sa akin na po. Dahil sa pinakabata sa kanilang magkakapatid si Rene. At para bang naimpluwensyahan nito ang sariling katawan at pag-iisip ng bata, bumunot ito ng itak at sinugod ang matandang Ireneo Katubo. Napakabilis ng pangyayari pero hindi man lang tinamaan ang matanda. Kahit na ito'y mukhang uugod-ugod na, mas mabilis pa rin ang pagkilos nito kaysa sa bata. Tama na yan! Rene! Bumalik ka rito! Kuya, hindi ko siya tinamaan. Prank. Lo, ikaw naman. Patayin mo siya para sa lolo mo. Sige na. Sige na, apo. Opo, lolo. Prank? Ano nangyayari sa'yo? Laking gulat ni Leo nang biglang nagpalit ng anyo ang kapatid nitong si Frank. Mula sa pagiging tao, naging isa itong aswang. Wala nang isip ang kapatid niya nang sugurin ang matandang Ireneo Katubo. Gulat na gulat si Leo. Hindi siya makapaniwalang paanong naging aswang ang kapatid niya. Lo, yung totoo! Ikaw ang may gawa ng lahat ng to! Nakita rin ni Leo kung paano pinagsaldakan ng kapatid niyang si Frank ang matandang Ireneo Katubo. Hindi gumagante ang matanda sa kapatid niya kahit ito'y nasusugatan na. Basta't palihim itong sumusulyap ng tingin kay Leo na para bang may ibig sabihin ang mga tingin na yon. Mapapatay mo ko, binatang aswang. Pero totoo ang sinasabi ko sa iyong ang lolo mo ang dahilan ng lahat ng ito. Magaling, Frank. Magaling ang ginawa mo. Pinatay mo siya para sa iyong mahal na Lolo Fernandino. Umihip lang ang matandang Fernandino. Nawalan na ng malay si Frank.
Inutusan naman ito si Leo at si Rene na bitbitin ng kapatid papasok sa loob ng bahay. Habang ginagawa yon ng magkapatid, nagtitinginan sila at tila ba naglalaro sa kanilang isipan ang mga katanungan. Lo, nandito na tayo. Naihiga ako na si Frank. Sino ba talaga kayo? Kadugo ba talaga namin kayo? Alam mo kasi ang lolo, may dugong ano? May dugong aswang ang lolo mo. Magpagayon pa man, Leo. Ni minsan hindi ko kayo sinaktan at wala kayong nakita sa akin ng senyales ng pagiging aswang. Minahal ko kayo. Pero anong ginawa mo kay Frank? Bakit siya naging gano'n? Walang imposible yon. Kahit ikaw. Kapag inutusan kita, magiging aswang ka rin. Apo kita. Kayong tatlo. Dugo ko kayo. Kaya hindi imposibleng maging aswang din kayo. Lalo na't kapag sinabi ko. May tao. Lolo, may tao. Hayaan mo yan. Sino yung tao sa labas? Parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Lo, sino siya? Nararamdaman mo yun, Leo. Kasi nga nananalaytay din sa dugo mo ang pagiging aswang. At magiging aswang ka lang kapag ginusto ko. Lumabas ang matandang Fernandino. Bahagyan niyang binuksan ng pintuan. Tapos sinarado ng pakalabog. Bumalik ito sa dalawang magkapatid na para bang may iniindang takot. Madali kayo. Buhatin niyo si Frank sa loob. Lo, bakit? Anong meron doon? Basta! Sumunod naman ang magkapatid. Inilipat si Frank ng higaan. Sumilip si Leo sa bintana at tanaw nito ang harapan. Wala naman siyang makitang kakaiba roon, pero alam niyang may taong gumagalaw sa madilim. Tapos iba ang kalabog ng dibdib niya na para bang nagsasabing, isang napakalakas na tao ang nasa harapan ng bahay. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Ireneo, huwag kang susugod dito mag-isa. Ginagawa ko lang yon para sa kapakanan ng mga bata. Ngayon, baka hindi ka na umabot. Teka, sino yung mga yun? Sino ka? Anong pakay mo rito sa amin? Fernandino! Sinasabi ko na nga ba, magkikita rin tayo. Kuya, sino yung taong kasigawan doon ni Lolo? Hindi ko alam. Nabobosesan na kita at nararamdaman ko ang kakaibang presensya mula sa'yo. Buhay ka pa pala, no, Lesto? Mauna ka pang mamatay sa akin. Hindi na nakapagpigil ang matandang to dahil yung tatlong magkakapatid gusto mo nang ihulog sa rehas na apoy sa ilalim ng lupa kapalit ng mga kasalanan mo. Mga apo, lumabas kayo dyan. Patayin nyo si Nolesto para sa akin. Sige na. Pigilan mo rin eh. Kaya mo yan. Isipin mo ang kuya, ang nanay at tatay. Kaya mo yan. Unti-unti nang nagpapalit ang nakababata nitong kapatid na si Rene. Para bang hindi na rin nito mapigil ang nararamdaman niyang para bang nag-uutos sa kanya na bumubulong sa ulo niya. Kuya! May bumubulong sa ulo ko! Sabi, kainin ko to yung tao sa labas, kuya!
Kasabay sa malakas ng pagsigaw ng bata yung mahinang paghikmi nito na para bang ayaw niya ang nangyayari. Pigilan mo yan, Rene. Lo, ano ba to? Bakit mo kami ginaganito? Frank, bumangon ka, Frank. Ikaw ang pumatay sa taong yon. Tulog si Frank. Wala pa rin siyang malay. Bumangon ka, Frank. Bumangon ka. Biglang bumangon si Frank. Nakapikit ito. Kitang-kita rin ni Leo kung paano bumalik ang nakakatakot na itsura ng kapatid. Lumakad ito habang walang malay. Tapos pinuntahan yung taong kinakausap nila sa dilim. Pagkatapos nun, halos wala na silang narinig na kung ano. Frank! Kapatid ko! Ano nangyari sa'yo? Frank! Apo, bumalik ka rito. Anong nangyari sa'yo dyan? Wala na siyang malay. Tatapusin kita, Fernandino. Tandaan mo yan. At hindi ako papayag na yung 3 batang yan ibabayad mo sa mga kasalanan mo. Napatulala noon si Leo. Mukhang may katotohanan nga ang lahat ng sinasabi ng matandang Ireneo Katubo. Napabalikwas siya ng kaunti dahil meron siyang itak sa tagiliran. Agad niyang inundayan sa likod ang Lolo Fernandino. Laking gulat nito kung bakit ginawa yon ng kanyang apo, hanggang sa meron itong sinambit na ilang mga salita. At ultimong si Leo halos hindi na makapagpigil sa pagpapalit nito ng anyo. Mga apo ko kayo. Ako ang nagmamay-ari sa inyo. Kaya lahat ng gusto ko gagawin ninyo. Hindi. Ayoko. Magpalit ka na ng anyo. Magiging isa kang aswang. Patayin mo si Nole. Hayop ka, Ireneo. Buhay ka pa pala. Siyempre naman, katulad mo rin ako, Fernandino, na hindi basta namamatay. At may sinasabi ka pang kwento patungkol kay Celebes. Siya yung nasa Celebes at ikaw din ang pumatay sa kanya. Nagtagumpay ka lang kasi ginamitan mo siya ng itim na mahika. Alisin mo ito sa tiyan ko. Hatakin mo pa itas. Hatiin mo ang katawan niya. Masusunod. Tuluyang nahati ang katawan ng matandang Fernandino. Ayon kay Canole, hindi pa rin sila pwedeng maging kumpiyansa. Ito kasi yung klase ng aswang na kahit na tadtarin mo ng pino, mabubuo uli. Kaya sinabi ni Canole na kailangan siyang gawing abo. Ang lolo, huwag kang manghinayang. Hayaan mo lang ang lolo mo na tanggapin niya ang kanyang kaparusyahan. Kasi kung hindi ganon ang gagawin natin, kayong 3 magkakapatid naman na walang muwang ang isusunod niya. Teka, kung totoo mga sinasabi niyo, nasaan na ngayon ang... Wala na. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun. Tandaan nyo, matagal na silang naiyalay, kaya hindi na natin sila pwedeng bawiin. Hindi tayo Diyos para gawin yun. Kumalma ka lang at ibabalik ko kayo sa pagiging tao. Sa lakas ng abilidad ng matandang Ireneo Katubo, natanggal nito ang pagiging aswang ng 3 magkakapatid. Nagtataka man kung paano nangyari yon. Hindi man nila alam kung paano sila naging aswang. Pero isa na lang ngayon ang malinaw sa kanila. Normal na silang tao. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin ni Kuya Leo na sa panahon na ito ay nasa ibang bansa na po naninirahan. Matanda na rin po sila ngayon
at sila po ay masugid kong taga-subaybay. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako maaaring kausapin. Maraming salamat po.